Hey mga Spark, kamusta kayo? At sa vlog ngayon, pag-uusapan natin ang mga ginagawa ng babae na nakakabaho sa paningin ng lalaki. At kung handa na kayo, masana po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na ginagawa ng babae na nakakabaho sa paningin ng lalaki kapag sobrang papansin mo, yan ang unang bagay na ginagawa ng babae kay inspired. Talaga naman nakakabaho sa paningin ng lalaki at bababa ang tingin niya sa'yo. Alam niyo mga Spark, ayaw na ayaw ng mga lalaki ng ganyan na babae. Yung sobrang papansin na babae. So pababae ka, tapos ganyan ka. Diba? Ang mga high value pati na babae, yung mga high value na babae, hindi ganyan. At ang mga kalalaki na isadyang ipinanganak para manghunt. Hindi para silang habul-habulin nyo. At sobrang magpapansin ka. Siguro, bilang isang tao, lalo kapag in love ka, magpapakita ka ng motibo. Papakita mo yung pagmamahal, magpapansin ka, pero wag naman sobra. Kapag sobrang papansin, ayaw ng lalaki niya, isipin niya, easy to get ka. Isipin niya, napakadali mong makuha. Isipin niya, mababang klase ka. Dahil sobrang papansin mo. Lalo na kapag nagpapansin ka sa lalaking wala rin namang value masyado sa mundo. Diba? Ka-inspire. Unahin mo ang sarili mo, mag-self-improve ka. Kung gusto mo mapapansin ka ng lalaki, unahin mo ang sarili mo. Sabi na iba ka-inspired, marami akong kaagaw, sobrang pogi kasi nun. Pagka ganyan ka-inspired, may iba tayong paraan dyan. Huwag kang sobrang papansin. Ayaw na ayaw ng mga lalaki ng babaeng sobrang papansin. Sigurado ako, madali ka rin niya makukuha kapag napansin ka niya. Wala, madali ka lang din niyang pakakawalan. Diba sabi ko nga magpa-hard to get. At dapat inspired magpaka-mysterious, hindi mag-sobrang papansin. Magpakita ng motibo, sige. Magpapansin konti, sige. Maging needy konti, sige. Pero konti lang, lahat ng bagay ng sobra ay di maganda. Alam niyo mga inspired, kapag kaganyan ka, ay babaho ang tingin sa lalaki at bababa ang tingin niya sa iyo, ka-inspired. Pangalawang ginagawa ka-inspired o katangin ng babae dahilan kung bakit babaho ang tingin sa kanya ng lalaki. Kapag wala kang ambisyon sa buhay, yun pangalawa ka-inspired. Alam niyo mga inspired na mga kababaihan na walang ambisyon sa buhay, mababa ang tingin ng mga kalakihan dyan, sa totoo lang. Sa panahon ngayon, lalo na, siguro nung araw, okay lang kahit walang trabaho ang babae. Iba kasi dati, iba rin ngayon. Ang mga kababaihan noon, basta marunong sa gawaing bahay at sabihin nating nag-aayos, okay na. Kasi ngayon, iba na eh. Iba na talaga ang panahon ngayon sa social media, sa hirap ng buhay, iba na ang sitwasyon, iba na mga nangyayari. Kailangan tulungan kapag kalalaki lang, mahihirapan kayo. Kaya marami nag-aaway, kaya marami naghihiwalay, dahil kulang sa tulungan. Talaga namang ka-inspired. Huwag kang tumulad sa iba. Dapat magkaroon ka ng sarili mong discard sa buhay, magkaroon ka ng ambisyon. Sapagkat, kung makikita ng isang lalaki na may ambisyon ka, nagsumikap para sa mga bagay na yon, ang lalaki talaga namang ituturing ng bilang isang mahalagang tao sa buhay niya. Pero kung wala kang ginawa kundi umasa, manghingi, maghintay sa kanya, talagang napaka-demanding mo pa, wala kang ambisyon, wala kang pangarap, di ka kumikilos, tamad ka pa, ang lalaki babaho ang tingin sa'yo at maaaring iwan ka at hindi kayo magtagal at mawala ang pag-ibig niya sa'yo, ka-inspired. Pangatlong ginagawa ka-inspired ang isang babae dahilan kung bakit babaho ang tingin sa kanya ng isang lalaki. Kapag burara ka sa paligid mo at sa sarili mo, pangatlo ka-inspired. Alam niyo mga ka-inspired kapag kaganyan ka, siguradong babaho, literal, ang paningin at pang-amoy ng lalaki sa'yo. Talaga namang ka-inspired, maging maayos ka sa sarili mo. So pag isa pinaka-big turn off sa mga kalakihan, yung babaeng mabantot, yung babaeng mabaho, yung babaeng madumi sa katawan, sa paligid niya. Yung ibang babae, puro katawan ng maayos, nilinis. Pagdating naman sa paligid, hindi rin marunong. Iba naman, sobrang linis sa paligid, sa katawan, hindi naman. Mas malala yung iba. Hindi na nga marin sa katawan, hindi pa marin sa paligid. Diba? Ang pinakamaganda, yung malinis ka sa katawan mo, malinis ka pa sa paligid mo. Talaga naman na kahit hindi ka pa ganun kaganda, pinanganak kang hindi ganun kaganda. Sabihin pa natin kay inspired na hindi ka masyadong attractive talaga, real talk lang. Pero kung ikaw, malinis ka sa katawan mo, malinis ka sa sarili mo, sa paligid mo, ay magiging attractive ka. Sapagkat mapalalaki man o babae, ay talaga namang mapapansin ka, maaamoy ka, at sigurado kay inspired hahanga sa'yo. Magkakaroon pa silang interest sa'yo sapagkat ma-attract sila sa'yo dahil malinis ka sa sarili mo. Oo, ka-inspired, hindi man tayo pinanganak na sobrang ganda o sobrang gwapo sa mundo. Hindi man tayo artistahin,
Pero kung malinis naman tayo sa ating sarili at sa paligid, sigurado, meron at merong magkakagusto sa atin. Meron at merong magkakagusto sa iyo. Huwag kang burara, huwag kang mabaho sa sarili mo. At ang lalaking mahal mo ay mas lalo kang mamahalin. Hindi babaho ang tingin niya sa iyo, hindi babaho ang pang-amoy niya sa iyo. At kung single ka, ay siguradong meron at merong manliligaw sa iyo. At hindi aatras sa iyo. Ka-inspire. Pang-apat na ginagawa ng babae ka-inspire na talaga namang bumabaho ang tingin sa kanila sa lalakis. Kapag ikaw ay bastos, ito ng respeto. Pang-apat ka-inspire. Ganyan ka ba? Kung hindi ka ganyan ay mabuti. Sapagkat ka-inspire, may magagandang resulta yan sa buhay ng tao kapag ikaw ay may galang at may respeto sa tao at lalo sa partner mo. Diba? Huwag kang bastos. Sapagkat kung ganyan ka, walang tatagal sa'yo. Kung may tumagal man sa'yo, sigurado lagi lang kayo mag-aaway. O baka yung iba dyan, ganyan. Walang respeto sa partner. Diba? Walang galang. Laging bastos sa partner, sa boyfriend, lalo sa asawa. Napakabastos sa partner nyo. Diba? Lagi kayo nag-aaway. Hindi talaga magpapatalo sa iyan. Lalo ng lalaki yan. O yung iba sa inyo. Ilang lalaki mo na ba yan? Ha? Lagi kang nakikipaghiwalay o lagi kang naghihiwalay. Bakit? Dahil din sa ugali ng iba sa inyo. Napakabastos at walang respeto sa partner niya. Napaka-attitude ang ugali. Dapat magpaganda ka, ayusin mo rin ang ugali mo. Sa mga sikreto upang magtagal kayo. At upang manatili ang lalaki sa iyo at pag-ibig sa iyo. Ka-inspire. Sa mga talaga namang ginagawa ng babae, dahilan kung bakit bumabaho ang tingin sa kanya ng lalaki. Dahilan kung bakit bumababa ang tingin sa kanya. Nawawala ang pag-ibig at ang amor. Ka-inspire. Sa mga dapat mong isipin sa sarili mo, dahilan kung bakit andyan ka sa ganyang sitwasyon. Ka-inspire. Sa mga dapat mong tandaan upang ang lalaki ay hindi ka iwan, hindi ka pabayaan, palagi kang pahalagahan, at hindi bumaho ang tingin sa'yo. Palagi kang mahalin at ingatan, ka-inspire. Ang ginagawa ka-inspire dahil si babae dahilan kung bakit bumabaho ang tingin sa kanya ng lalakis. Kapag ikaw hindi tapat, palima ka-inspire. Dahil yung mag-inspire, sobrang talagang nakakababa ng tingin namin yan sa babae kapag yung babae napaka-sinungaling, hindi tapat, hindi mapagkakatiwalaan. Talaga namang ka-inspire. Kung ganyan ka, talaga huwag ka na makipagrelasyon pa. Sapagkat masasaktan mo ng ibang tao, masasaktan mo pa ang sarili mo. Dahil walang magandang resulta ang pagiging hindi tapat. Alam nyo, mag-inspire. Kapag ka ikaw ay nagmahal o pumasok sa isang relasyon, dapat ka maging tapat sapagkat ka-inspire. Seryosong bagay ang pakikipagrelasyon. Kahit masabihan na nakikipag-boyfriend ka pa lang, isang papapunta pakikipag-boyfriend, di pa sa pag-aasawa, kung magkatuluyan kayo, kung mabuntis ka, tapos hindi ka tapat, hindi masisira kayo, iiwang ka. Sabi ng iba kayo, hindi rin naman kasi tapat yung boyfriend ko eh. Hindi rin naman kasi tapat yung asawa ko. Kaya ganti-ganti na lang yan. Alam nyo, Max Spar, hindi po ginagawa niya, dapat gawin mo na rin. Hindi po ginawa niya yan sa'yo, gaganti ka. Sabi ng Panginoong Diyos sa Biblia, huwag kang gaganti. Ang Diyos ang bahalang gumanti para sa'yo. Alam nyo, Max Spar, huwag kang gaganti. Huwag kang gagaya sa kanya. Huwag kang gagaya sa iba. Na talaga namang hindi tapat at nalalaki pa at taksil sa pag-ibig. Kung magiging ganyan ka, palagi ka magiging bigo. Sapagkat ang Panginoon ay hindi kailanman natutulog. At isa sa mga sikreto, dapat kang palagi maging tapat upang magtagal kayo. At upang manatili ang pag-ibig niya sa iyo sapagkat ang isang tiwala kapag nawala ay mahirap nang maibalik. Parang isang papel na nalukot. Hindi mo nababalik sa dating kinis nito. Ka-inspire, tandaan mo yan. Matatanda na kayo. Dapat yung tandaan yan at dapat yung gawin yan. Sa mga dahilan kung bakit bumabaho tingin sa'yo ng partner mo. At yung iba sa inyo, pinandidirihan na. At yung iba sa inyo, iniwan na. At yung iba sa inyo, lagi nang talaga nang pinagdududahan na sapagkat hindi ka tapat, ka-inspire. At mga na ginagawa ng babae, ka-inspire, nakikita ng lalaki sa kanya dahilan kung bakit bumabaho tingin sa kanya ng isang lalakis. Dahil sobrang landi mo. Ipang-alam ka-inspire. Alam nyo, ka-inspire, talagang bababa ang tingin sa'yo ng tao. Talagang mag-iiba ang tingin sa'yo ng tao. Lalo ng isang lalaki o ng partner mo kapag ka sobrang landi mo. Alam nyo, Max-Sport, iba yung malandi sa sa friendly lang o sabihin natin masayahin lang. Mahalata naman natin yan, di man tayo ganun ka-inosente. Alam natin kapag ang babae sobrang landi. Siyempre sa mga galawan, sa pananalita. Kababaeng tao, kung ano lumalabas na kapalastugan sa bibig. Buti sana kung boyfriend o mister niyo siya sabihin niya ng gano'n, ibang lalaki naman. Kababaeng tao, kung sino-sino kasama lalaki. May boyfriend na, may asawa na, kung sino-sino pang kinakausap. Kung sino-sino pang sinasamahan. May boyfriend na, may asawa na, grabe pa magsuot. Alam niyang pupunta sa maraming tao, sa maraming lalaki, yung pa yung sinusuot niya. Talaga namang ka-inspired, maruto ka dapat bumalanse. At umalam ng sitwasyon kung karapat, dapat ba ito? At kung matutuwa ba ang partner mo sa'yo?
At kung makaka-apekto pa yan sa inyong relasyon sa tiwala niya sa'yo, ka-inspired, wag ang sobrang landi. Alam nyo, sa real talk lang ha, yung ibang babae sa inyo, sobrang kirengking eh. Yung ibang babae sa inyo, sobrang landi. Sobrang kate, sobrang tindi ng kuryente sa katawan. Matuto kang makontento sa boyfriend mo, matuto kang makontento sa mister mo. Upang magtagal kayo at upang siya ay magtiwala sa'yo. Napakasarap mabuhay sa mundo na pinagkakatiwalaan ka ng partner mo. Napakasarap sa araw-araw kapag alam mong pinagkakatiwalaan ka ng partner mo. At kung ang boyfriend mo o mister mo ay talagang minamahal ka, huwag mo itong sayangin. At ang kalandian mo, iukol mo sa kanya. Pero hindi naman sobra-sobra, baka anong isipin sa'yo. Kasi sa mga talaga naman totoo, bagay na talaga mang dahilan kung bakit nagbabago ang paningin sa lalaki. Bumabaho ang tingin niya sa'yo. Bumababa ang tingin niya sa'yo. Nagbabago sa hindi magandang tingin niya sa'yo. Sapagkat sa mga kilos mo, sa mga ginagawa at galawan mo, sa pananalita mo at sa mga aksyon mo, sa mga resulta ng ginagawa mo, ka-inspired, hindi mo may tatago ang totoo. Kung sobrang landi mo, baguhin mo yan. Matuto kang pumreno, ka-inspired, at mag-isip ng tama, at kumilos ng tama, depende sa sitwasyon at sa edad mo, at sa relasyon nyo. Ka-inspired, totoo yan, upang ang boyfriend mo o mister mo ay galangin ka, ipagmalaki ka pa, at talagang patuloy kanyang mahalin, at hindi bumaho ang tingin niya sa'yo. Ka-inspired. Ka-inspired, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog dito. Tapos kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din tayo sa ibang tao. Sa mga hindi pa nakasubscribe, click nyo po yung subscribe sa baba, click nyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, message na po sa aking Facebook, FB profile, Twitter ko at pakikatak. Ako mismo magre-reply sa inyo at babasa ng message nyo. Siyempre, meron lang pong maliit na coaching fee. Maraming salamat mga ka-inspired, mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!